nagkamali po ako kanina dahil habang feedback siya. Ito ba isa? Sound check. Okay. Yung isang mic na lang yan. The other mic. Kamali po ako kanina sa unang event natin. Nasabi ko po, Kingdom of Kuwait. Iba po kasi yung iniisip ko na bansa. Yeah, yung kapitbahay ninyo, yung iniisip ko kanina. Saudi. But unahin ko po ang aking pagpapasalamat sa government of the state of Kuwait. Salamat. Dahil sa kanilang pagtanggap sa akin dito sa kanilang bayan. Ang pangalawang pagpapasalamat ko ay sa ating pong local organizers ng Sara Incorporated Kuwait. Maraming salamat po sa inyong paanyaya na ako ay bumisita dito sa inyo sa Kuwait. Masaya ako dahil hindi lang na-maximize ko yung oras at biyahe at layo ng biyahe na pumunta dito para mas maraming mga kababayan ang makasama ko. Kanina, alas 3 hanggang alas 6 ay ginawa namin ang programa ng hakbang ng Maisog Kuwait. Dito din sa hotel. At ang susunod ay yung Speak Kuwait. Ngayon naman kasama kayo. Maraming salamat sa first time ko po sa Kuwait. At ako ay masaya na finally, iba siguro pangarap lang nila na bumisita dito sa bansa na ito. Ako finally ay nakabisita na dahil sa inyo. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay para sa ating mga volunteers at sa ating marshals. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa amin para mabuo yung ating activity ngayong gabi na ito. Mamaya medyo magulo na dahil sa picture taking at pagod na tayong lahat, no? So dapat mamaya yung mga marshals and volunteers natin, paalala ko lang, unahin natin yung picture natin bago yung mga kasamahan natin para masigurado na may picture kayo. Para lang alam nyo kung ano yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Unang pag-uusapan natin ay pagpapasalamat dahil araw-araw kailangan talaga natin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na natatanggap natin sa buhay natin. Pangalawa, yung updates po, pinadala na updates ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang case. Sa kanyang kaso sa International Criminal Court. At pangatlo, ang estado ng ating bayan at ang ating pangarap, napakahalaga na magkaroon tayo nun, yung pangarap natin para sa ating bayan at paano ba tayo magtulungan para mapanigurado natin na yung pangarap natin maisakatuparan at maibigay natin sa ating mga anak. Maipamana natin ang mas magandang Pilipinas sa ating mga anak. And syempre, ang panghuli, yung napakahalaga at ang pinakamahalaga na parte ng gabi na ito ay yung ating mga picture para sa ating My Day.
Ang tulad ng ginawa namin kanina, inisa-isa namin yung 900 natin ng mga kababayan. Ganun din ang gagawin natin na mamaya. Siguraduhin lang po natin na maayos para mabilis yung picture taking at mabigyan lahat ng pagkakataon. Dahil yung iba kanina, doon sa kabila, ulit-ulit na sila, kawawa yung nasa dulo ng pila. Dahil nakatatlo na yung iba nandoon pa sa dulo ng pila. Kaya ayusin natin at magbigayan tayo mamaya ng pagkakataon para sa ating mga kasama. So sabi ko nga, pagpapasalamat, unang-una sa ating mahal na Panginoon, kay Allah, dahil binigyan niya tayo ng isa pang araw sa ating buhay at binigyan niya tayo ng isa pang araw sa ating buhay. At syempre, ibinigay niya ang araw na ito para sa ating lahat na magsama-sama at magtipon tayo dito sa Kuwait. Ang sunod na pagpapasalamat po ay ang pagpapasalamat ko sa Philippine Embassy in Kuwait dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa ating mga local organizers at sa lahat ng tumulong para sa aking pagbisita dito sa State of Kuwait. Maraming salamat. Ang susunod ay ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat dahil first time ko kayong ma-meet ang ating mga kababayan dito sa Kuwait. Personal ang magpapasalamat sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo, at sa pagboto ninyo nung nakaraang halalan ng 2022. Maraming salamat sa inyo. Dapat po nagsimula ang ating programa ng alas 6, kaso umabot na po tayo ng ganitong oras. Kung gutom na po kayo, kung kumuha po kayo ng pagkain para habang tayo ay nagkukwentuhan at nag-uusap ay nakakakain kayo at hindi kayo nahihilo sa gutom. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya. Ang aming pamilya, dako kayo, ugutang nga kabubuton kaninyong tanan. Mga kaigsuunan namo, sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, maraming salamat po sa inyo lahat. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaabot po niya na gusto niyang malaman ninyong lahat na alam niya ang pagpapakita ninyo ng suporta sa social media man o sa mga rallies at alam niya ang pagpunta ng mga kababayan, pagbibisita doon sa Hague, kahit hindi sila makapasok doon sa detention unit, kahit hindi sila makita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumupunta sila doon at alam niya ang pagdarasal ninyo, ang taimtim ninyo na pagdarasal para sa kanyang kalayaan. Maraming salamat po. Sabi ko po, kanina, first time ko sa Kuwait. Hindi ko naman first time dito sa Middle East, pero first time ko dito sa Kuwait. So, paggabi, paglabas ko sa airport,
airport, malamig sa loob ng airport, no? Tapos paglabas mo, parang oven. Yung pakiramdam mo ba, nagaling ka sa refrigerator, tapos pinasok ka sa oven? Ganyan. Ganyan na ganyan. Para kang lumipat sa ref, papunta sa oven. Ganyan yung pakiramdam. At kanina, habang naghahanda ako para sa ating mga activities ngayong araw na ito, alam niyo po, hindi ako ang aking ligo is malamig. Mayroon marami sa atin, di ba, ang gusto nila ay maligo sila ng mainit. Kaya marami sa mga bahay natin ang merong water heater kasama sa shower natin. Kasi gusto nila mainit. Hindi ko alam kung bakit, pero ako may explanation ako kung bakit gusto ko malamig. Kasi yun lang yung paraan na magising yung kaluluwa ko. At mahanda ako para sa araw na yon kung malamig yung shower. So kanina, naghahanda ako. Di ba ang ating faucet ay hot and cold yon, no? Hot, tapos cold, H, tapos C. So, syempre, tinodo ko dito sa C. Tapos, inon ko na yung tubig. Mainit yung lumabas na tubig. Mainit na parang may heater ba? Parang naka number 1 or 2 sa heater natin sa bahay, parang ganyan. Doon sa Pilipinas, mga 1 or 2 siya. Number 1 or number 2 siya sa heater. Mainit siya. So akala ko, baliktad siguro itong baka mali, sira. Baka sira or baliktad yung H tsaka C nila. Kasi minsan merong ganun sa bahay namin eh. Yung blue, nandito yung blue nasa right, diba? Yung blue cold, tapos hot. Tapos somehow, yung faucet namin, hindi ko alam bakit, pag dito ka sa right, mainit yung lumalabas doon sa bahay namin. Tapos pag dito ka sa kabila, sa red ka, malamig ang lumalabas. So hindi ko alam kung bakit baliktad yun. Pero naisip ko yun. Sabi ko, baliktad ito. So nilipat ko siya sa hot. Ang lumabas ay boiling water. So, ang dapat naisip ko kanina, dapat pala ito hindi hot or cold, hot and hotter pala ito dapat. So, tinanong ko nga yung mga kababayan natin, sabi nila totoo daw yan. So, totoo ba talaga na walang malamig na tubig panligo dito? Okay, so merong drum ng malamig na tubig, tapos ipaghalo mo. Kasi kanina, naisip ko na talaga, magpabili kayo ako ng ice. Kasi papalamigin ko yung tubig. Tapos naisip ko, di ba, na isang araw lang naman ito eh. So, minimix pala yun. Paano nyo pinapalamig yung tubig, ma'am? Okay. Iipunin nyo muna, tapos alamig na siya, tapos ihalo na. Thank you, ma'am. Welcome to Kuwait. So yan, alam ko na kung anong gagawin ko sa pagbabalik ko sa Kuwait. Ipunin mo na ang tubig bago mo siya iligo. Palimigin muna ng isang araw bago gamitin. Hindi ko alam yun. Alam mo sa totoo lang, hindi man ganyan sa Qatar. Hindi mainit yung normal lang. Normal na tubig lang yung... Ang timing ito po summer. Malapit daw po sa araw. Kailan pa ako pumunta Qatar? Malamig-lamig pa po. Mainit na yung sir. Kasi
mas mainit nga doon eh. Yung oven nila, mas mainit doon. Mas mainit ang oven, mas todo ang luto doon. Baka may pinakabit silang para sa lamig. Yan ang hindi ko alam, ma'am. Kasi mayroong ganyan mix. Pero hindi naman siya yung, normal lang yung kanya. Room temperature yung tubig niya, parang sa Pilipinas lang. Hindi naman talaga siya yung malamig. Pero ayun, alam ko na pagbalik ko, anong gagawin sa tubig pandigo. Okay. And then, unahin ko po ang updates galing po sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto niya po ipaalam sa inyo kung ano yung ginagawa nila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una po, ang ginawa nila ay nag-file ng petisyon, kini-question nila ang jurisdiction ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa Rome Statute, meron pong period kung saan lang ikaw pwede mag-imbestiga kapag nag-withdraw ang isang bansa as member ng ICC. Lumampas po ang ICC sa kanilang pag-imbestiga. Dapat may 1 taon lang. 2 taon na ang lumipas bago sila nagbukas ng kanilang investigasyon. Kaya, kinestyon yun ng mga abogado. Sinabi nila na kung hindi pwede yung ginagawa ninyo. Kasi kung ganyan ang susundin natin, walang katapusan yung pag-imbestiga dahil walang period of prescription na tinatawag. Ang isa naman na ginagawa ng abogado ni dating Pangulong Duterte ay yung apply ng interim release. Sa Pilipinas po, lagi ninyong maririnig yon na bail, no? Kung saan ikaw ay nag-iiwan ng bond at ikaw ay papalayain. Sa Rome Statute ng ICC, walang bond, walang bayad. Ang kailangan mo gawin, mag-apply ka ng interim release at kailangan merong isang bansa na tumanggap sa iyo at hindi iyong bansa kung saan ka nanggaling. Nagawa iyon ng mga abogado at yun na ang final nila sa International Criminal Court. Ang kondisyon ng interim release ay unang-una hindi ka lalayas o hindi ka mawawala o hindi ka magtatago. Sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala akong balak magtago. In fact, tinulak-tulak niyo na nga ako paakyat ng eroplano. Wala na akong lakas na humindi at lumaban sa inyo. Wala akong plano na magtago. Ang gusto ko lang gawin ay umuwi sa Pilipinas at umuwi sa Davao City. So yun ang sinabi niya sa korte. So sinabi niya, gusto ko na matapos na ito, kaso na ito, bigyan niyo ako ng interim release para tayo ay, para umusad na ang kaso at para makapagsalita at masagot na niya kung ano yung mga akusasyon sa kanya. At pangalawa, yung sinasabi na hindi dapat ikaw nakikialam sa mga testigo o witnesses. At nakita naman natin yon sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tagal na ng complaint ni dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi na niya doon sa complaint niya kung sino yung kanyang mga witnesses, sino yung kanyang mga testigo. Pero nakita natin na walang nangyari kay Trillanes o sa mga testigo man o kung sino man. Dahil pinapabayaan lang talaga sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan yung interim release.
Ang pangatlo po ay ang paghahanda nila sa confirmation of charges na mangyayari sa September 23. At ang pang-apat ay yung isang filing nila na pinaghahandaan din nila ngayon na hindi pa nila masabi kasi hindi pa sila tapos magsulat. At kailangan pa nilang isubmit ito sa korte at saka sila pwedeng magsabi na ito yung isa pang filing namin sa korte. So yan po yung mga updates ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinangungunahan ni Attorney Nicolas Kaufman. Ang susunod ay ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Ano ba ang pangarap nating lahat para sa ating bayan at para sa ating mga sarili? Simple lang. Alam ko yan dahil paulit-ulit din naman yung sinasabi ng mga kababayan natin na nandoon, naninirahan at nagtatrabaho sa ating bayan. Ang sinasabi nila, Inday Sara, gusto lang namin na meron kaming oportunidad sa trabaho at makapag-aral ang aming mga anak sa maayos na mga eskwelahan at may kalidad ang kanilang edukasyon at hindi kami takot na lumabas sa aming bahay. Hindi kami takot para sa aming mga anak na pag lumabas sila ng bahay ay baka merong mangyari sa kanila. Ayaw namin yung ganon. At ang gusto namin, kapag kami ay nagkasakit, hindi na kami kung saan-saan pa mangutang. Hindi na kami kung saan-saan pa paikot-ikot humihingi ng tulong para sa medical assistance. At syempre, ang taon-taon na nangyayari sa atin. Ang gusto natin, Inday Sara, kapag may trahedya, may sakuna, may kalamidad, alam na natin kung anong gagawin natin. Hindi pa natin iniisip, hindi na natin iniisip kung ano ba ang gagawin natin kapag may bagyo. Dahil taon-taon naman dumadating yung bagyo. Simula ng ginawa ng Diyos ang Pilipinas, dumadaan na ang bagyo dyan sa ating bansa. Kaya yung vision o yung pangarap natin para sa ating bayan, hindi siya impossible dream. Hindi siya yung alam natin na imposible talaga siyang magawa. Bakit? Dahil nakikita natin siya sa ibang bansa. At kayo yun, mga kababayan namin na mga overseas Filipinos na mga nakatira o nakatrabaho sa iba't ibang bansa, nakita ninyo kung ano yung, kumbaga, best practices ng ibang bansa o ano yung quality ng sinasabing livable country or a livable community. Halimbawa na lang, yung nakasama ko kagabi sa flight papunta dito sa Kuwait, nakita kami sa labas ng airport. Dala-dala niya yung buhat niya, yung anak niya, yung youngest, tapos yung ate, buhat ng relative nila. So, lumapit siya sa akin. Lumapit siya para magpa-picture. Pero nagkwento din siya. Alam mo, sabi niya, Inday Sara, magkasama tayo sa flight. 5 buwan kami sa Pilipinas. Kaso, kailangan, ayaw ko na talagang bumalik dito sa Kuwait. Kaso kailangan namin bumalik dahil hindi ko magawa na ibigay para sa anak ko na may sakit ang kanyang mga gamot at mga therapy at kung ano pa yung mga iba't ibang kailangan niya. Kailangan namin bumalik dito sa Kuwait kasi dito libre lahat
ang para sa anak ko at mapapahaba ko ang kanyang buhay dito sa Kuwait. Yan ang isang halimbawa na bakit nakikita natin sa ibang bansa, pero bakit napakatagal na paulit-ulit ng mga programa, proyekto ng pamahalaan, pero hindi natin nakikita sa ating bayan. Yan ang very concrete and very recent example. Kasi kagabi lang yan nangyari. At sinasabi ko sa inyo, hindi yon unang beses na narinig ko ang isang kababayan natin na nagsasabi na kailangan namin umalis dahil sa pagpapagamot. Kailangan namin umalis dahil kailangan namin maghanap buhay ng mas malaki ang sahod kaysa kung ano ang nandun sa Pilipinas. Pangarap natin ang isang araw, balang araw, darating para sa ating bayan na umaalis ang ating mga kababayan hindi dahil sa pangangailangan, umaalis ang ating mga kababayan at iniiwan yung kanilang mga anak, yung kanilang mahal sa buhay na umiiyak dahil ayaw nilang umalis, kundi umaalis lang ang ating kababayan dahil kagustuhan niyang umalis. Hindi siya napipilitan na umalis para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Yan ang gusto natin na makita. Ganyan ang pangarap ng karamihan ng ating mga kababayan para sa ating bayan. At yan din ang gusto namin, kaming mga naiwan doon sa Pilipinas, kami na walang balak umalis sa Pilipinas, kami na walang balak tumira o lumipat ng ibang bansa. Ayaw namin na nagtitiis kami sa isang magulo, hindi maayos, madumi, hindi kaaya-aya na lugar. Gusto namin ng malinis, maganda, maayos, may disiplina. At kung ano yung nakikita namin sa mga tinatawag natin na livable countries or livable cities sa iba't ibang lugar sa mundo, yun din. Yun din ang gusto namin. Walang, sabihin ko sa inyo, hindi ko lang alam sa iba doon, sa mga politiko natin na pinili. Pero hindi namin gusto na tayong lahat ay nagtitiis sa traffic, tayong lahat ay nagtitiis sa baha, tayong lahat, kaming lahat ay nagtitiis sa mahal na presyo ng bilihin ng pagkain. Dahil gusto namin kung ano yung maganda sa ibang bansa, nandun din sa Pilipinas. Dahil ayaw namin umalis. So kung ano yung maganda doon, dalhin natin. Gawin natin sa Pilipinas. Paano ba? Magsasabi kayo, tagal-tagal na natin sa mundong ito, nangangarap lang tayo ng nangangarap. Pero paano ba? Kailangan natin magkaisa at kailangan natin itulak yung agenda na ating gusto, na ating pangarap para sa ating bayan. Marami kasi sa atin ay gumagalaw lang kapag panahon ng eleksyon. Alam niyo yun? Nakikita ko yan na hype, masyado excited, sobra ang mga tao panahon ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, pag nandyan na yung mga leaders at mga politiko, bumabalik tayo saan? Sa reklamo. Hindi siya may disconnect doon. Dapat pag meron tayong leader, meron din tayo coordination, collaboration, at pakikipagtulungan sa ating mga leaders. Dahil hindi yan trabaho ng isang tao lang. Trabaho yan ng isang mamamayan na nangangarap para sa bayan at nangangarap
para sa kanilang mga anak. Yan ang kailangan natin gawin. Ang aking pagtatapos sa aking talumpati ay pasasalamat na naman ulit, pagpapasalamat sa inyo dahil binigay ninyo ang oras ninyo para sa araw na ito, para sa Office of the Vice President at para sa akin. Sa panahon ng break natin o off natin, tayo ay gumagawa ng ating mga bagay-bagay na para sa pansarili natin. Naglalaba tayo, nag-grocery tayo, naglilinis tayo ng bahay, at lahat ng mga kailangan natin gawin para sa sarili natin, ginagawa natin sa break natin yon. Dahil sa ibang araw, busy tayo sa hanap buhay.